niyang bibig sa pananakit ni Aling Herminia ay hindi na raw niya po yun sisingilin. Ang nais lang niya ay magkapayapaan sila, kaya't sana ay bago matapos itong ating episode na ito ay makita sa kanila ang kapayapaan. Bibigyan ko lang po dito ng focus si Aling Herminia. Unang-una, dapat natin sigurong intindihin na dapat nga pag matanda tayo, wala na tayong masyadong iniintindi. Pero alam niyo po ba na si Aling Herminia, buhay pa pala ang kanyang ina, may sakit sa Nueva Ecija. So sabi niya, ang dami-dami ko pang obligasyon na hindi matapos-tapos. Kaya siguro ganito na lang na mainitin ang aking ulo. At naiintindihan ko po yun, Aling Herminia, na bagamat na napakasipag yung tao, gumagawa po kayo ng paraan, tapos nagkakaroon kayo ng ganitong problema. Unang-una po siguro hinay-hinay tayo. Alam nyo, na nung sinabi nyo na kayo po ay tinanggalan na ng matres, talagang importante po na kayo ay magkakaroon ng daily vitamins na iniinom kasi po tanggal na po ang matres, unang-una po ay mabilis pong tumanda ang isang tao. So kailangan nyo po ng regular na vitamin E, at saka yung pong B-complex, at saka po ma-replenish ang ating estrogen dahil wala na po kayong estrogen. Pangalawa po, yung pong buko dito sa likod nyo, kaya nga po kayo siguro nahihirapan kasi po lumalaki na po. Masyado na pong malaki. So gawan nyo po ng paraan na medyo magpa-check up po kayo pagkatapos ng mga problema nyong hinaharap ngayon. Yun lang po. Sa gitna po ng gulo, na napansin po natin, sa gitna ng sigalot na ito, mayroon pa palang mga magandang bagay na nangingibabaw dito. Unang-una po kay Aling Mila ay nakita natin ang kanyang pagkakawang gawa sa pagtulong doon sa ospital ng asawa ni Aling Herminia. Ngunit hindi lang ikaw ang nakikitaan ko ngayon ng kagandahang loob. Narito din si Aling Herminia. Dahil sa awa niya ay pinatuloy niya at pinaubay yung ibang mga tao na nangangailangan ng bahay. Nakikita rin natin si Aling Herminia na sa gitna ng kanyang sakit, lahat ng problema, ay mayroon pong magandang loob si Aling Herminia. Nagsalubong po ang inyong pagkukusa, ang kagandahang loob. Dapat ay yun ang mangibabaw kaysa sigalot, kaysa away, kaysa anumang murahan. Yun po ang magiging pogi points nyo sa harap ng Diyos. Salamat po. Thank you so much sa ating trio tagapayo. Ang tanong ko lamang po kay Ate Marie at kay Aling Mila, ano po yung isang bagay na sinabi sa inyo ni attorney, ni doktora o ni father na talaga pong tumatak sa puso't isipan ninyo nung habang kayo po ay nagka-counseling? Kailangan magpatawaran. Magpatawad po. Opo. Pero madali pong magpatawad, pero pagkatapos po niyan, kailangan may magiging pagbabago. Hindi po yan parang sinasabi lang o ginagawa lang para gawin lang, tapos magpapatuloy pa rin po tayo dun sa ating ginagawa na hindi tayo nakakabayad ng utang. Lahat naman po tayo may problema sa buhay, pero ang obligasyon ay obligasyon. Hindi po ba? Opo. Malinaw na po ba yun ngayon sa inyo? Opo. O ngayon, yun na sinasabi niyong kapatawaran na natutunan ninyo. Sana talagang galing sa puso ninyo, ha? At talagang sana, Aling Herminia, kaya niyo po ba silang patawarin kung sakasakali? Tao lang tayo eh. Aha. Kaya pwedeng patawarin. Mhm. At pwede rin naman ho kayo humingi ng tawad dahil nakasakit po kayo ng kapwa. Mila! Mila! Pasensya! Ay, Ay, nagulat naman ako. Akala ko parang galit pa eh. Parang galit pa si Aling Herminia, nagulat ako. So, si Aling Marie ay nandun pa rin po nakatira sa inyo. Paano po yung utang? Babayaran na lang. Yung kulang po ninyo, babayaran po ninyo. Babayaran ko. Kita mo naman itong mga Unawaan na lang kayo dahil pare-pareho naman po kayong mga nanay. May mga, siyempre alam natin, mahirap mag-budget, ang hirap mag-ayos ng mga kailangan ng mga bata. Talagang kailangan medyo mas mahaba-haba pang pasensya at pangunawa. Maraming salamat sa ating po mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid. Maraming aral na naman po tayong natutunan
sa umagang ito. Ang pagkukulang ng ating kapwa ay hindi po sapat na dahilan para po siya ay ating saktan at pahiyain. Lahat naman po ng bagay o sitwasyon ay nadadaan sa magandang usapan basta't malumanay ang pagpapaliwanag at malawak ang ating pag-unawa dito. Sa kabilang banda, hindi po masama ang magpakumbaba lalo na kung tayo ang may pagkakasala. Sa katunayan, lalo pa nga tayong hahangaan kapag marunong tayong yumuko at umako sa ating pagkakamali. At para po sa ating thought for the day, ang galit ay higit pa sa pisikal na sugat dahil ang bunga nito ay sugat sa damdamin na mas matagal na maghilom. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa pagsuporta ninyo sa amin araw-araw dito po sa Face to Face. Thank you din syempre pa sa aking co-host. Walang iba yan kundi si Hans Mortel. Nag-iisa lang din ang Dance Squad. Salamat B1 at B2. At ang ating pinakamamahal na trio, tagapayo na laging handa para magbigay ng kanilang oras at payo sa ating mga bisita at sa ating pong mga sausawer at sausawera. Salamat sa inyo. Naku, dun po sa mga gustong manood sa amin dito sa Broadway, pwede po kayong bumisita sa amin dito. Abay, libre yan. Wala pong bayad. Pwede po kayong mag-email sa amin o tumawag o sumulat dito po para malaman po ninyo ang detalye kung paano kayo pwedeng makapanood. At ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang amin na lagi nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Biyernes, pasintabi sa mga kumakain. Ano po ang espesyal na dinadagdag nyo sa kape para sumarap? Kailangan duraan. Nilagyan mo ng ihi ang juice. Nilagyan ko talaga. Para bumait siya sa akin, para magbago. Para sa among mapang-abi, inihanda niya'y ibang timpla ng paghihiganti. Umanghang yung sangang ko, ma'am. Umanghang ang alin. Yung panty niya, nilagyan ko ng sili. Ayaw niya tumanggap ng pagkakamali niya. Siya pa may galit sa akin. Pinapakain pa niya ako panis. Bumait po ba kayo? Lalo po ako nang gigil nang nalaman ko, siyempre. Face to Face, ngayong